mga panatiko sa boxing tulad natin mga Pilipino ay totoong nagulat sa pagkatalo ng ating pong kababayan na si Manny Pacquiao noong nakaraang linggo nang siya bumagsak sa ika-6 na round. Pero yan ang boxing. Wala pong matibay kapag tinamaan ka sa panga. No? Walang matibay na tao kapag tinamaan ka ng napuruhan ka sa panga. Ang isang malungkot lang, maraming mga hindi nakauunawa ay gumagawa ng iba't ibang mga kadahilanan sa pagkatalo ng ating kababayan. Sinasabi nila, ay kaya natalo si Manny Pacquiao ay dahil sa pagbabago ng kanyang relihiyon. Sinasabi nila, ay kaya natalo si Manny Pacquiao dahil nagbago siya ng kanyang pananampalataya. Yan ang isang mga kaisipan ng mga tao na sa ating palagay ay uninitiated. Kulang sa kaalaman at kulang sa kaunawaan. Pero, nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, di ba, sa isang highly physical sports tulad ng boxing, talaga namang pwedeng matalo ang isang tao kahit na siyang magaling, kahit na siyang mahusay sa kanyang larangan. No? Dahil ito'y highly physical sports. Ito hindi dapat ikagulat kung tutukusin. Bagaman gusto natin na manalo ang ating kababayan. Sa pagpapatuloy natin dito sa pag-aaral sa aklat ng Marcos sa ika-5 yugto ng ating long journey dito sa Book of Mark, makikita natin na si Jesus ay pumasok sa sinagoga upang magturo at magpalayas ng mga masamang espiritu. At nagpalayas na ng isang masamang espiritu ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. At lahat ng tao ay nagulat. Everybody was astonished. Sapagkat siya nagsasalita at siya gumagalaw na mayroong otoridad. Kung tutuusin, hindi naman dapat ikagulat ito. Bakit? Si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya na gawin ang lahat ng yan. Pero, naiintindihan natin na yung mga tao doon sa sinagoga na nakasaksi sa pangangaral at mga ginawa ni Jesus ay kulang pa sa kanilang kaalaman kung sino talaga si Jesus. At dito, gusto kong pansinin ninyo, mga kapatid, pero very striking dito na napansin ako. Binasa natin. Pero, napansin nyo rin. Yung magkaibang response, magkaibang tugon ng mga tao at ng demonyo, napansin nyo, magkaiba eh. Merong stark difference between the response of the people in the synagogue and the response of the demon. Yung mga tao, nung nakakita na si Jesus na nagsasalita, namangha sila. Pero, yung demonyo, natakot. Yung mga tao, namangha, yung demonyo natakot. Magkaiba. Diba, nakita nyo, verse 22, namangha yung mga tao. Verse 22, verse 27, namangha yung mga tao. Verse 24, natakot ang demonyo. Bakit? Anong pagkakaiba? Ba't magkaiba yung response nila? Kasi yung mga tao, hindi nila kilala si Jesus eh. Pero yung demonyo, kilala nila si Jesus. Ano ngayon ang agad-agad na aral na pwede natin makuha ito? Ang agad-agad na aral na ito, ang pagkamangha kay Jesus ay hindi nangangahulugan na tunay ng kaugnayan kay Jesus. O, ang pagkamangha kay Jesus, or ang kawalan, sabihin na natin ganito, ang kawalan ng kaalaman sa katotohanan, pwede natin gawin ganitong salita, no? Kasi hindi nila kilala si Jesus. Ignorance of the truth may bring confusion and disorder. Ang kawalan ng kaalaman sa katotohanan ay pwedeng magdulot ng kalituhan at kaguluhan sa isip ng isang tao. Hindi mo alam ang isang bagay, magugulat ka, malilito ka. Yan ang nangyayari sa mga tao. Hindi nila kilala si Jesus eh. Nagulat sila kung magsalita si Jesus. Nagulat sila kung sa ginawa ni Jesus. Pero, ang pagkaalam sa katotohanan, hindi garantiya ng pagkakaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. Yung demonyo, natakot sila. Pero hindi ibig sabihin, tama ang kaugnayan nila sa Diyos. O tama ang relasyon nila kay Diyos. Dito, mahalaga na makita natin ang pagkakaiba ng dalawa. No? Alam nyo, maraming mga tao ngayon ay nasa estado ng tinatawag natin confusion.
Diba? Kaya nagkakaroon ng mga wild imagination. Na ito, banggitin ko na lang din naman. Dahil na-televise naman yan. Yung reaksyon ng yung mother ni Manny Pacquiao nung siya'y matalo. Ano sinisi niya? Ha? Sinisi niya mga pastor. No? Sinisi niya, sino? Ay, bakit kasi anak? Iniwan mo yung ating religion. Hindi na nagpakapiyon sa'yo. No? Diba sabi niya? Hindi na nagpakapiyon. At hindi mo siniwan lang yung kasama yun. Yung salita ng isang tao na maaaring nagmamahal sa kanyang anak pero kulang at walang kaalaman sa katotohanan. Hindi ba? Eh, may mga nakalaban naman yung Pacquiao yung mga katotohanan. Diba? Alam ko pag Mexico mga Catholic ka, karamihan. Kasi Mexico is a Catholic nation also, just like Philippines. Eh, bakit natalo sila? No? So, ibig sabihin, this is an expression of a person na walang alam sa katotohanan. Kaya confused. And nagkaroon ng wild imagination. Kaintindihan natin siya. Naunawaan natin siya. At ganyan din naman ang marami sa atin na pa. Pero, kapag ang isang makasalanan ay dumating sa tunay na unawa kung sino si Kristo at naintindihan niya ang sakripisyo ni Kristo doon sa krus, kapag ang isang makasalanan ay naintindihan niya ang otoridad ni Kristo na siya lamang ang Panginoon, na siya lamang ang hari at gusto niya magpailalim dito bilang anak ng Diyos, makararamdam din siya sa tinatawag na takot. Isang banal na takot. No, hindi tulad ng takot ng demonyo. Takot sila. Pero ito mga Kristiyano, kapag naintindihan niya kung sino si Jesus, ano ang ginawa ni Jesus? Magkakaroon din sila ng takot, isang banal na takot, na lalapit kay Jesus at hihingi ng biyaya ng kapatawaran, hihingi ng kaligtasan, hihingi ng tulong upang siya ay maligtas sa kanyang pag-ibig. Yan ang dapat natin lang. Gusto pa nga mag-focus ngayong umaga doon sa reaksyon ng mga tao sa sinagoga matapos nilang makita si Jesus, narinig na magsalita, pagkatapos nakita nila nagpalayas ng masamang espiritu sa isang lalaking nahalihan ng demonyo. Ano sabi nila? Ibang klase ito. Siya'y nagsasalita ng mayroong otoridad. At sinabi dito sa verse 22, na mangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niya ng tulad ng isang may otoridad at hindi kaya ng mga eskriba. So ito ang ating titingnan ngayon, yung authority ni Christ. Kinilala ng mga tao, pero kinompronta ng demonyo. So the authority of Christ, this is the message. The authority of Christ acknowledged and confronted. Acknowledged and confronted. First, tatlong bagay po titingnan natin. Mabilis lang ito. First, tingnan natin the authority of His preaching. Second, the authority of His presence. And third, the authority of His power. Una-una, ang otoridad ng kanyang pangangaral. Kasi Jesus ay pumunta sa Capernaum. Ano ba yung Capernaum? Ito ay isang lugar sa Galilea. So, i-imagine po natin muna saglit mga kapatid, ang Palestine ng panahon ni Jesus. Ang Palestina sa panahon ni Jesus ay nahahati sa 3 probinsya. Para bang dito sa Pilipinas, may Luzon, may Visayas, may Mindanao. Ang nasa ibabang bahagi po ng Galilea, yan ang Judea, Judah. Nandiyan ang Jerusalem, nandiyan ang Bethlehem. Sa gitna bahagi nandiyan ang Samaria. Doon sa dulo, sa itaas, nandoon naman ang tinatawag ng Galilea. Sa Galilea, nandiyan ang bayan ng Nazareth. At doon lumaki si Jesus. At nandiyan din ang Capernaum. Isang bayan din. At sa Capernaum, marahil dito lumaki o dito nakatira ang 4 na mga apostol na tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Yan ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sino yan? Si Simon, na tinatawag ni Pedro, si Andres, at yung dalawang anak ni Zebedeo, ang pangalan ay si Juan, at saka si Santiago, doon sila nakatira sa Capernaum. Yan po ang makikita natin dito, mga kapatid. Now, ang sabi ay nagpunta sila sa sinagoga. Nagpunta sila sa synagogue. Ano ba yung synagogue? Ano ba yung sinagoga?
Ang sinagoga po ay naitayo noong panahon na ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay dinalang bihag sa Babylonia. Kasi kung inyong matatandaan, di ba, lumusong ang mga Babylonians sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar noong 586 BC sa Judah. Winasak nila yung templo. Dinala nilang bihag ng maraming mga Hudyo doon sa Babylonia. Ngayon, dahil ang templo ay wasak na at malayo sila sa temple, ang ginawa ng mga Hudyo, nagtayo sila ng mga synagogues sa ibang lugar. And it only takes 10 men. Meron 10 lalaki, pwede nang itayo ang isang synagogue. Ngayon, yung synagogue, dito binabasa ang lumang tipan sa araw ng Sabat. At pinaliliwanag ng mga lalaki. Dito rin sa sinagoga, ginagamit din ito na eskwelahan ng mga bata pag weekdays. At ginagamit din ito na venue para sa civil court ng mga Hudyo. May mga usapin at mga kaso may kinalaman sa Hudyo ay dinilitis ng mga iskriba at ng mga matatanda sa kanilang bayan dito sa sinagoga. So yun ang papel ng sinagoga. Parang mga reflection ng temple, no? Yan po ang sinagoga. Kahit anong, ang mga Hudyo, nakabalik na sila sa kanilang bayan sa Judah, ng panahon ni Ezra, sa kanila Nehemiah, itinayo nila yung templo ulit, pero yung sinagoga, nagpatuloy yan, dumami ng dumami. In fact, yung panahon daw ni Jesus Christ, mga umaabot na halos kulang-kulang na 1,000 ang sinagoga sa iba't ibang lugar. Dito, madalas, pumupunta si Jesus upang dumalo at makinig ng pagbabasa ng salita ng Diyos at nagkaroon siya ng pagkakataon. Binigyan siya ng pagkakataon kasi ng lalaki pwede bumasa ng Bible at magpaliwanag. At binigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, bumasa at magpaliwanag. Binasa niya ang Biblia at ipinaliwanag niya at inilapat niya sa mga tao, naggulat ang mga tao. At sabi nila, ibang klase maharap ito. Siya'y nagsasalita ng mayroong otoridad, hindi tulad ng mga eskriba. Alam niyo po, doon sa commentary ni William Hendrickson, meron siya pong kinontrast niya yung pangangaral ni Jesus at saka ng mga eskriba. Para mahaba, wala akong time for it para i-discuss ninyo. Pero sinabi niya, si Jesus daw, pag nagsalita siya ng diretsyo yung katotohanan. He spoke the truth straightly, not in evasive reasoning. Kasi mga eskriba, ang ginagawa nila, sinasabi nila yung salita, pero pinaliliwanag nila ng malayo. No? Pagkatapos, inilalahad nila yung mga bagay, inilalahad ni Jesus, yung mga lagang bagay na may kinalaman sa buhay, kamatayan, at mga bagay pang malahanga. Hindi katulad ng mga eskriba, yung mga mabababaw. Meron sinabi si Jesus in Matthew chapter 23, verse 23, sabi niya sa mga eskriba, kayo mga eskriba, mga mapagpulwari kayo. Nagbibigay kayo ng ikapo sa inyong mga anis. Pero mga pati anis, nagbibigay sila ng ikapo, ha? Anis. Na sa inyong mga cerca de buena, sa inyong mga kumino. Pero kinalilimutan niyo yung pinakamalayang bagay. Ano yun? Pananampalataya. Kinalilimutan niyo kahabatan sa mga tao. Kinalilimutan ninyo yung katuwiran. Pero yung mga bagay na malilit yun, na binibigyan yung pansin. Hindi naman sinasabi na hindi masamang magbigay. Ang problema, may mga tao na doon sa mga pagbibigay, doon sila nakapokus, no, sa maliliit na bagay, at hindi nila binibigyan pansin yung pananampalataya mismo. Yung kaunayan nila sa Diyos. At sabi dito, yan ang mga eskriba kong mangaral. At hindi lang yun, si Kristo pang nangangaral, nagsasalita siyang merong pag-ibig sa mga tao. May malasakit sa pangangailangan espiritual ng mga tao. Hindi katulad ng mga eskriba, kumahanap sila ng papuri mula sa mga tao nakikinig sa kanila. Kaya naman sila sabi, nagsusunod sila ng mahahabang damit para mapansin ng mga tao. Ay, mahaba ng damit niya, ibang klase. Hindi natin sila kapuri. O kaya naman, pag nananalangin, mahaba sa publiko. Sabi nga meron ng pastor na nagsabi daw mahaba, mag-pray sa publiko. Kaya ito yung manalangin sa privado.
Dapat, no? Tayo po ay manalangin ng mahaba sa pribadong buhay natin, mahaba tayo mag-pray. Hindi doon sa public. Baka pasal pa. Sabi niya, pakitang gilas na ito mga tao ito para purihin sila ng mga tao. Pag nagsasalita sila, nagsasalita galing. Pag nagsasalita sila, nagsasalita siya galing mismo sa puso ng kanyang ama. Hindi katulad ng mga tao ito, opinion lang. Hindi ang kanyang salita. So Jesus Christ speak to the Lord. The authority of His Spirit. Let's go to the second part. The authority of His presence. So, dalawang bagay po ang titingnan natin dyan. Unang-una, tingnan natin. The presence of the King and the presence of the Holy God. Pag pinag-aralan ito natin noong nakaraang Sunday, pero mabilis ko lang babalikan. No? Na noong ang Panginoong Jesucristo ay pumunta dito sa mundo, first coming niya, hindi lang siya nagpunta rito para gawin ang kaligtasan ng kanyang mga hinirang na mananampalataya. Siya nagpunta rito sa mundo para dalhin ang kaharian ng Diyos. Dinala niya rito ang kaharian ng Diyos. He brought with Him the kingdom. Yan tinatawag natin the inauguration of God's kingdom. Kaya masabi na sa chapter 1 verse 15, ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, o sa ibang translation ay dumating na. Kaya kayo magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Yan ang sinabi niya. Ano ba yung kaharian ng Diyos? What is the kingdom of God? The kingdom of God is the rule and the reign of God in the whole creation. Ayon sa Revelation chapter 21, pag binasa niyo, ang bagong langit at ang bagong lupa, no, ay pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong pangako noon pa na ibabalik ng Diyos ang nasirang isang nilikha sa tamang katatayuan. Magkakaroon ng isang ganap na paghahari sa buong mundo na kung saan ang mga tao nagpapasakop sa Diyos, sumusunod sa Diyos, at hindi na gumagawa ng anumang paglabag sa Diyos. At ang buong isang nilikha ay aayusin, at ang lahat ng sumpa ng kasalanan ay aalisin. Aalisin dalawang karamdaman, ang sakit, ang pain, at aalisin na rin ang lahat ng mga pagluluha ng mga tao. Yan isang araw na ang kaharian ng Diyos ay maging ganap sa sanlibutan ito. So yun ang tinitingnan ng mga propeta. Yung pagdating ng araw, may babalik ang sanlilikha sa kanyang order. Sa yung tinatawag natin the rule, the fulfillment ng rule ni Christ, ng rule ng Diyos, na ganap sa mundo ito. Pero ito ang nangyari. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, dinala niya yung bahagi nung darating. May ilang bahagi sa darating, dinala na nung kanyang unang pagdating. Dinala niya ang kaharian, pero hindi pa ganap, hindi pa lubos, hindi pa gusto. Huhustuhin sa kanyang muling pagbabalik. Nasaan ang kaharian? Bakit may taguluhan pa rin? Bakit may away pa rin? May samahan pa rin ang loob? Bakit may sakit pa rin? Bakit ganito pa rin ang takbo ng mundo natin? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay nasa buhay at puso ng mga mananampalatayang nagpasakop kay Jesus bilang kanilang hari. So, narito ang kaharian ng Diyos at ang ebidensya, may mga taong nagpapailalim na sa pagkahari ni Kristo. Yan ang mga mananampalataya ni Kristo. Okay? Lulutusin niya. Pagdating ng araw, sa kanyang muling pagbabalik, sila at ang buong sanlilikha ay ipag-ilalim sa pagkahari ni Kristo. Kaya nga, nung dumating si Kristo rito, nakakilala siya ng mga demonyo. Kasi ang pangako sa pagdating ng kaharian ng Diyos, aalisin ng Diyos ang lahat ng sumpa ng kasalanan at itatapon niya si Satanas at ang lahat ng kanyang kampon sa lawa ng apoy, sa impyerno, sa lake of fire. Yan ang pangako niya. Ngayon, nung dumating si Jesus, nagulat yung mga demonyo. Sabi niya, anong ginagawa ko kay alam sa amin? Jesus ka na Nazareth. Ba't naririto ka? Oras na ba ang pupuksain mo? Diba naman yun? Pupuksain mo na ba kami? Kasi alam nila yun eh. Alam nila yung araw na kung saan pupuksain si
Nadadalhin sila sa walang hanggang kapahamakan doon sa piling ng lahat din ng mga hindi nanampalataya sa Panginoon. Kasi alam nila, kaya yung makita nila yung presensya ni Jesus, akala nila, ito na ang kanilang katapusan. Ito na ang araw na darating sila sa walang hanggang kapahamakan. And therefore, here, the presence of Christ is the little foretaste or glimpse of what will happen in the consummation of God's kingdom in the last day. In the last day, perfect righteousness will dwell in His own creation. In the last day, Satan and his cohorts will be thrown into the lake of fire. Yung ginawa ni Jesus sa pagkapalaya sa demonyo, doon sa mga inalihan na masamang espiritu, ay isang pagtikim at isang pagsilip sa araw na gagawin niya sa lahat ng kampo ni Satanas at sa lahat ng mga taong hindi na napapagod. Kaya yung presence ng King ay nagbigay ng takot sa mga. Pangalawa, the presence of the Holy God. Kasi hindi yung reaction dito nung isang mga demonyo. Sabi rito, verse 24, anong pakialam mo sa amin, Jesus na ng taga-Nazaret? Naparito ka ba upang pagpuksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. I know who you are, the Holy One of God. Dito makikita natin mga kapatid na kilala ng demonyo kung sino si Jesus. Siya isang banal. Tulad ng Ama, siya'y banal. At ang kanyang kabanalan ay nagbibigay ng takot sa lahat ng kampon ng kasalanan. At maging ang mga demonyo na nagtataklan ng ultimong kasamaan ay natatakot sa mukha ng isang Panginoon na may ganap na kabanalan. Alam niyo na, kaya sila ipinatapon doon sa langit dahil sila ay hindi na banal. At alam din nila dahil yung araw makaharap muli sila sa Diyos. At kapag nakita nila ang banal na mukha ng Diyos, ipapatapon muli sila patungo sa walang hanggan, paghapon at walang hanggan. Kaya nagpanik sila, diba? Pero pansin nyo, nung makita nila si Jesus, nagpanik sila. Akala na, judgment day na. Napunta tayo sa pangatlo at panguli. The authority of His power. Verses 25 to 26 sa basahin. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya na Kanyang mapangisay siya. Ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa Kanya. So in other words, di ba sabi niya, kilala kita, diba? Sabi naman ng demonyo, ikaw ang banal ng Diyos. Tama naman sila po yung demonyo, diba? Tama naman ba? Wala naman pagkakamali ito. Yan mo yung, huwag natin isipin, laging mali at kasinungalingan na sinasabi. Pwede sinasabi niya katotohanan, pero meron siyang pangbubola ron. No? Bakit siya sinawa? Sabi niya, pinatahimik siya. Bakit? Ayaw ng Panginoon sa Kristo na magtatanghal at magpo-promote o magpa-publicize kung sino siya ay mga demonyo. No? Ayaw niya. Pinatahimik siya. Hindi ikaw ay karapatan na magtanghal ng aking kabanalan. Pinatahimik siya. Siguro, gusto siyang bulahin. O, baka gusto mo na akong parusahan, kilala na magkita, ikaw yung banal ng Diyos. No? Pero pinatahimik siya. Ha? Pero hindi na yun. Pag gusto mong paliwanag na mabilis lang ito. Hindi ko sinasabi kasi ako marami pa ang karanasan mga kapatid na pinakatawag ako dahil meron nung nadidemon kasi maraming pagkakataon nangyari sa akin yan. Kahit nung bata-bata pa lang ako sa paglilingkod sa Panginoon, alas 12 ng gabi, makatawag ka dahil meron daw nadidemon process dahil hindi nakaya ng mga tao. No? Pero ito gusto ko sabihin, my own experience at yung sinasabi rin sa Bible. Hindi ko sinasabi, absolutely wala ng demon possession. Meron, maaari. Pero kung hindi na natin maigi
At pag-aaralan ninyo ang inyong mga Biblia, yung mga demon possession, yung mga inaalihan ng masasamang espiritu, yung kinokontrol talaga ng diablo yung tao, wala kang mababasa yan sa lumang tipan. Mababasa mo lang yan sa panahon ni Jesus. Pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit, 2 beses lang may nangyari na may inalihan ng masamang espiritu sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, at sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 19. Naalala nyo yung mayroong isang babae, mayroong isang aliping babae na kung si Pablo ay nasa Pilipos, biglang nagsisigaw, sabi niya, ikaw, ang alipin ng kataas-taas ng Diyos, salita ingay-ingay, wala ba sinasabing kasi ikaw, wala, salita? Siguro na-istorbo na si Pablo, sabi niya, tumahimik ka, lumayas ka sa kanya katawan, umalis! Kaya lagi pinakulong si Pablo. Alam mo bakit? Kasi manguhuli lang eh, lahat ng inula na nagiging totoo. Pinagkakakitaan siya ng kanyang amo. No? Lahat ng bayan, siyempre, doon sa amo pupunta, alipin yun eh. Ngayon, wala na yung masamang espiritu, wala kang mahulang tama. Kagalit. Gumawa ng akusasyon, pinakulong si Pablo. Pangalawa, doon sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 19. Dahil, ang ginawa ng meron mga anak ni Siba, mga isang pare, ang pangalan ay si Siba, meron siyang 7 anak na lalaki. Diba? Pagkatapos, pag may karamdaman, at meron mga inaalihan daw ng masamang espiritu, ang gagawin nila, ikukuman nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangalan ng Pablo, lumayas kayo, ginagaya nila, siguro papanood nila yung ginagawa ng Pablo. Ano sabi? Ang masamang espiritu? Kilala mo si Jesus, kilala mo si Pablo, ikaw, sino ka? Ang gano'n, no? Biglang tumalon dun sa mga diba dun sa magkakapatid? Itong magkakapatid, diba? Ano yung masamang espiritu? Hinubaran sila, nagpumad. At nagsugat-sugat sa katawan. Yan, dalawang beses wala kang mababasa yung pangyayari ng ganyan. Anong punto ko? Sa kasaysayan po ng Kristyanismo, wala na wag ngayon. Bakit mas maraming demon possession ang panahon ni Jesus? Sapagkat dumating ang hari. Nagtakot sila. Alam niyo ba ang diablo? Ang mga demonyo, mas gusto nila nagtatakot lang yan. Undercover lang yan. Ayaw nila na-expose sila. Kaya madalas yung mga naranasan ko na pinapatawag ako. Pagdating ko doon, alam niyo yun? No? May mental problem. O kaya may hormonal problem. No? Pagka may hormonal problem ka, parang nag-demon possessed din. Nag-iibang ugali mo eh. Nung minsan pinatawa ko, pagdating ko doon, pagkakawal mo na doon, kahiyaan eh. Gusto mo na nga sana pamakbo eh. May makita ko. Kita mo yung babae eh. Ang haba ng buhok. Kilala ko nila, pero hinabaan tapos nakaitim. Parang nakalog ko na doon. Parang gusto ko tumakbo eh. Ano yun? Sabi ko sa kanya, hindi ba tawagin din ang pangalan ako, bigla pumapak mo dito. Sabi ko, pagdilig niya, ay, pasto, pero kita na rin ako, tingin ako baka may matangkot dito, baka ako ipasin ito eh. Sabi niya, sabi ko, kaya ako nagpunta dito, kasi nagkakagulo na niya sa labas yun. Gusto mo ba yan? Nagkakaguluhan ka? Gusto mo ba yan na natatakot sila sa'yo? Hindi po. Ano yan? Sumama na sa akin. Nilala namin sa mental. Pagdating doon, kahit na nagwawala na siya, pagpasok mo, pagturok, may demonyo yun ba? Parang robot na eh. Di ba? Ikaw hindi mo talaga may demonyo. Di ba dapat? Nagwawala kahit naturukan mo na ito. May parang kilaisan pa yan, no? Ayan na, dala-dala na siya mga tao. Usually, mga kapatid, pero ang dami mo sa usually hormonal, usually mental. Pumunta kayo sa mental hospital, karamihan mga tao doon, lagi may sinasabi, may naririnig sila, may bulong-bulong dito talaga, mayroong organic problem. Pero nung panahon ni Jesus, yung mga demonyo ay nagpapasan. Nagpanik sila! Alam niyo ba, gusto nyo mga demonyo, nagtatago lang yan. Gusto nila, hindi sila nakikilala. Bakit? Sabi ng Bible, si Satanas nagdi-disguise. Diba? Sabi ng Bible, si Satanas dahil pwede na huwag anyo.
ng kaliwanagan. Kasi, nasaan ang diablo? Nasaan ang mga demonyo? Andiyan yan. Saan? Andiyan yan sa mga paniniwalang mali. Nandiyan yan sa mga tradisyong mali. Nandiyan yan sa mga pangangaral, mga kapuruang mali. Nandiyan. Yan ang gusto niya. Nandiyan yan sa mga damdaming mali. Kaisipang mali. Ideyang mali. Nandun yan. Gusto niya ng kamalian ay gumagana. Saan pa makikita? Nandun yan sa mga lugar na itinataas ang materialismo. Yung mga tao ay puro material ang minamahal at walang pagpapahalaga sa espiritual. Nandun yan kung saan nag-aaway ang mga tao. Nagkakagalit ang mga tao. Nandun yan na kung saan ang mga tao ay naghahangad ng kapangyarihan. Naghahangad ng papuri ng kapwa-tao. Ang hinahanap ay mga bagay na may kinalaman sa pita ng laman. Involved din ang diablo sa kapagkonbinsi sa mga tao sa maling pagsamba at pagpapawalang pahalaga sa kanilang espiritual na kapatayuan. Halagang Diyos. Nandoon. Kumikilos siya. Sikreto. Ha? Yan ang trabaho niya. Ang cover yan. No? Eh kung mapakita yung diablo rito nang nakakatakot, takbuhan ka lahat tayo dito. Gusto ba niyong matakot tayo sa kanya? Hindi. Gusto niya ma-adapt natin yung mga mali. Sa mga gusto niya may makasama siya sa kapahamakan na walang hanggang ng simpyerno. Eh kung, di ba, kung mayroong pumunta dito na may sunga, no? Na may bunto, may tinidor na kaya nalilis ng mata, eh di, natakot tayo lahat sa kanya. Eh ayaw naman ng diablo ng gano'n. Eh gusto niya ng diablo magawa natin at mapaniwala tayo sa mga bagay na alam niya, mali. Dahil lahat ng kamalian ay dadalhin sa walang nasapapamula. Now, kapag tatapos natin, ngayon kung gusto ko sabihin na lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga tunay na Kristiyano ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Mula sa pamamahala ni Satanas patungo sa pamamahala ng Diyos. Ito yung mga tao na ang kanilang buhay ay ipinailalim nila sa pagiging Panginoon ni Jesus at ininala nila sa kanilang sarili na maliban sa ginawa ni Jesus doon sa krus, wala silang kaligtasan at sila'y mapapang. Ito yung mga tao na hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan nito. Ito yung mga taong binigyan niya ng liwanag. Ito yung mga tao na mayroong hangaring maglingkod sa Kanya at sumamba sa Kanya sa lahat ng kaarawan ng kanilang buhay, sa kabila ng kanilang kahinangan at sa kabila ng kanilang kalunan. Ang tanong ko, ikaw ba ay isa sa mga tao? Ikaw ba ay isa sa mga tao? Kung hindi, maaari hindi ka maniwala na sabihin ko, baka may sulto ka nga. Okay lang. Dahil yun ang may katotohanan galing sa salita ng Panginoon. Kung hindi ka kabilang sa mga taong binanggit ko, ikaw ay pinamamahalaan ng kanila. Alam namimulong sa buhay mo, maaari hindi mo nararamdaman ay ang principle. Anong dapat mo gawin? Ang dapat mo gawin ay tumakbo patungo kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Hilingin mong iligtas ka niya. Hilingin mong patawarin ka niya sa iyong kasalanan. Hilingin mong bigyan ka niya ng liwanag at kondiksyon. Hilingin mo na bigyan ka niya ng biyaya ng kaligtasan. Yan ang hilingin mo sa ating Panginoon. At ang pangako ng Biblia, ililigtas ka niya. Patatawarin ka niya at ililipat ka niya mula sa kingdom of darkness unto the kingdom of light. Mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. At kapag nangyari yan, dapat ipakita mo sa Diyos na nagpapasalamat ka sa Kanya. Dapat ipakita mo sa Diyos na malaking utang na loob mo sa ginawa niya sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Kanya. Paglilingkod mo sa Kanya.
at pagbibigay mo ng lahat ng bagay para sa Kanya in the best of your ability. At dapat ipakita mo sa mundo na ikaw ay kabilang sa isang bagong kaharian sa pamamagitan ng mamumuhay ng may kabanalan sa gitna ng isang madilim at likong dahil. Hallelujah.